Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Atin pong i-analyze ang naging championship game kahapon sa Title Tuesday between world number 1 Magnus Carlsen at ang kalaban niya ay si Hikaru Nakamura. Panonoorin po natin yung video na mula sa kanyang YouTube. Sana hindi niya ako i-copyright, ano? I-review lang naman natin yung game niya eh. Ayan, at napangiti siya dito kasi white siya ulit. Kasi nag-white siya kay Duda, nanalo siya. Nag-white siya ulit sa last round. Sa Swiss system talagang meron pong ganong sistema na pwedeng madoble yung kulay mo kung anong pyesa hawak mo. Okay, ipe-play po natin ito at mamaya re-reviewin natin ng konti pero panoorin muna natin itong crucial championship na ito. I got white again. Ayun, sabi niya, I got white again. Ayun, nag-D4 si Magnus. Ano bang plano niya? Bakit siya nag-D4? Pinapanood ko to kagabi eh. Hindi ko lang natagalan kasi pamadaling araw na eh. Let's see what Hikaru wants to do. I'm gonna wheel out the old London system against them. Ginamit niya ang London. Ayan, para medyo flexible kasi ang London. Ayun, tinira ni Nakamura yung C5. Kaya ako mapapasabing Wesley kasi ganyan ang linya ni Wesley, naka C5 eh. At kapansin-pansin po, may similarity yung mga linya ni Naka at Wesley. Mukhang nag-training yata yung dalawa eh. Is he also playing the Knight H5 systems these days? Yun, yung Knight H5 kasi, Curious to see. pangkatay kasi sa Bishop yon na London sa F4, mga kamatsas. Ito, kakatayin kasi yan eh. I guess he is. Kinapture ka agad. Okay, umatras Bishop E3, develop Bishop D3, Knight F4, I kinapture had ka this agad. against Kaidanov in the Qatar Open Grabe, natandaan pa, no? 2013, 2023 also. How it's also Grabing- often known. Grabing memory, ano? And yeah, I mean, these positions are not better for white, but they do have some potential. Naging laro na daw niya noong 2013 saka Knight to this 2023. square. Ganun ka-sharp ang memory nila, mga kamatsas. Natatandaan ng laro. You know, Hikaru needs to win, so I'm sure he's quite happy with this type of position as well. Yan talagang dalawang yan ang mamaw talaga eh. Naka-live si Magnus I kagabi figured if kaya I'm gaining time, then it's reasonable to go for this. sinamantala kong manood kagabi eh. Naka-live pero hindi ko natapos. Hindi ko na inabot tong last Part of me round. wants to go absolutely nuts with Bishop H7 and Rook D3. Yeah. I don't think so. Ayun, binabanggit niya kasi parang may sacrifice ng Bishop dun sa H7 tapos Rook D3. Yung mag-rook lift na ganun para maka-atake. Pinaalis na yung Knight oh. Ayan na, mga Oh, wow. kamatsas. Masyado kasing malakas yung Knight sa gitna. He really is begging for it. Yun no. Minamarkahan na niya eh. Yung sacrifice eh. Maybe May he ganung just has pattern knight kasi. E7 later on. And I got nothing. Yan, pinag-iisipan niya mabuti kung mag-gain ba siya doon. Kung mag-gain ba siya sa sacrifice na yon. Ang time control po nila ay 5 Basta. minutes, no increment. Iba na nga yung time ngayon eh. Dati 3+1 eh. Dito 5 minutes pero walang increment. At marami But nagkagusto now nun. I Si don't Magnus have gusto any yun. advantage. Okay, Queen C7. Pinilahan yung pawn. There's Didepensahan this, ba yan o and then push? this. Don't think he should have allowed that. He has to go F5. Simple lang, no? Grabe. Sana ganyan ang tira natin, Magnus. Hirap na hirap ako kay Nakamura. Samantalang si Magnus parang daling-dali lang ah. Oh, solid-solid lang eh. The question is whether he can get his knight to E4. If he can't do that, then I'm positionally like considerably better. And he could have tried immediately with knight B8, but then rook E2, knight D7, then I go trade the knight. Bring the knight around, and I'm just better. Ayun. So malakas kasi yung knight makarating sa E4 square yung binabanggit niya. Kaso, ang question, paano imamaneuver yung knight ni Naka? Alistado rin to. Alisto si Magnus. Inaabangan niya kagad yung mga potential strong This square is ng somewhat knight eh. tempting, because it doesn't actually do anything for the moment. King H1 lang, prophylactic lang. Preparing the G file na po pwede siyang bumomba.
ng king h1. Umiwas muna yung king niya. Yeah, so he avoids one potential pitfall, which was... But he allows g4, which looks quite promising. G4 basag na Yeah, kaagad. there was a potential for him to blunder there with bishop c7 or something, and then I got bishop f5, since he cannot drop the bishop back here after a check. Grabe, sarap maglaro, no? Sarap ng laro. Laging malaman ang tira ni Magnus. Yan ang mga tiers. Pressure, oh. Hindi makain kasi may mati sa h7 eh. Pero iniisip ko dito, what if rook h6? Tapatan ng Tori yung queen. Pwede kaya yun? Samantalayin ko magsalita habang tahimik si Magnus. He can go knight d6, maybe sack the exchange, but it looks quite unappetizing. Grabe, may mga Trade, may maybe I go pampagana knight pa raw. g5. Appetizing. Yeah, okay, I guess I just take immediately. So Yun, f5 is also on the capturing daw, cards. capture lang ng queen. f5 Bumalik yung looks very bishop. strong. e5 is not possible. Like I'm F5 opening pin, up ano? for his bishop, but Lakas ng pin eh. I'm also kind of just crashing through, am I not? Yun, iniwasan lang. Mamaya tingnan natin sa analysis sandali. here. Ha? Hihimayin pa natin to, mga kamatsas. Ayan. O, dito napapaisip na. Dito lalabas ngayon ang pagkamamaw niyan. Tingnan nyo. Ayun. Ayan na. Ayan na. Should just win. Ayun. May kamamawan ng nilabas. Nilabas na ang mamaw. Yan ang dahilan kung bakit world number 1 to eh. May mga ganyan siyang malalim na nakikita eh. Ano yung mga nakita? Sinacrifice yung 2 minor pieces. Pag-capture. O may check I mean, pala I could have doon. tried potentially to go from 8, but Ayun. here I should just win quite prosaically, I think. Grabe, ginanon lang no? Na nagpa 2 C4. minor pieces. Pero, ang daming pawns. Grabe, daming pawns. c5. Daming pawns eh. Like bishop h2 doesn't work. Yeah, may at all. bishop h2 doesn't Just work daw. take. Oo. Doesn't work daw. Mamaya tingnan natin mga kamatsas, i-analyze pa natin yan sa board talaga. Naisip ko pwede naman siguro ganitong format i-review, no? Yeah. Hindi I naman think siguro he's kung ano yung ni Magnus. pretty kasi- busted. Iniisip niya, content creator lang din naman ako eh. Queen d7. Grabe I don't talaga. see anything. Grabe, oh. Bago bitawan, no? Tinitignan muna eh. Lakas ng tira. Walang kagulo-gulo. Malinis, kumbaga. If Queen knight to queen c6, o at ano? least I can trade d5 and so on. And that should wrap it up quite Yun. efficiently. Yeah. Capture na I ba? just Check, take may all rook his G2 naman eh. pieces. O, pag kinapture, check rook G2, may Is harang e7 naman. even better? No, that's mate. Let's not do that. That's mate. That could potentially be quite Yun, knight E6. the disaster. O, pag Yes, kinain, it takes. check. Does he have any? No, I think that just wins. Yeah. O, kinapture lang. Pag This check just kasi, wraps it walang up. kasunod. Queen f3, king h, King G1. king g1, rook e6, and then I check and take the rook. And he has 0 checks. Grabe. Okay. Sinimplihan lang. Good game. Champion si Magnus. Fairly. Ayan, champion si Magnus, mga kamatsas, ano? Pero, again, i-analyze muna natin ito. Simpleng-simple lang kay Magnus ang 1,000 champion, no? $1,000. Parang namulot lang ng pera. Isang upuan lang. Grabe. 50 mil mahigit sa atin yun. Kung mag-champion siya weekly, meron siyang 200,000 mahigit na pesos, ano? Like kung kino-convert kasi para maramdaman natin yung value, yung talagang premiuhan nila, di ba? Bearing talaga, kaya chinatsaga nila weekly. Oh, nag-D4 si Magnus, okay.
Usually po, ang obserbasyon ko kay Magnus pag ang kalaban niya ay kilalang highly theoretical player, para hindi siya mahuli, ginagamit niya yung London. Ilang beses na championship na ang natatandaan ko, ginamit niya London. Tagumpay. Ayan, nag-knight D2 muna mga kamatsas. Ito yung paliwanag dyan. Bakit knight D2? Kasi po ito iniiwasan ni Magnus. Kapag nag-knight F3 siya, may queen B6. Aatakihin yung pawn B2. Pinaghahandaan niya kasi yung, ito usually ang ginagawa dyan, queen B3 para mapagtakpan yung threat sa B2. Yun nga lang may C4 ang black. At kapag nag-queen C2, may bishop F5, may sacrifice na ganyan na kung saan hindi pwedeng capturein dahil pag kinapture ay kakapturein yung pawn sa B2. Long collides ang tore. Ngayon, kung aatras naman dito ang reyna, konting pag-aaral lang po sa opening, mag-i-E6 na, cramp yan, maiipit dito ang puti mga kamatsas. Ipit yan, babalik uli yung queen doon, tapos pupush B5, then A5, maiipit ang space. Yan ang ayaw ni Magnus na mangyari. Alam na alam ni Magnus yan. Kaya inuna niya yung knight dito. At napatira na lang ng E6 si Naka. Kasi kung ia-apply ni Naka yung queen B6, hindi na po applicable. Queen B3 eksakto na. C4, hindi talaga kinakapture yan kasi magkakaroon ng powerful control ang rook sa A file. Magku-queen C2 yan. At dito po, hindi na applicable yung bishop F5. Hindi na pwedeng isacrifice yan. Subukan lang. Pag sinacrifice, capture lang. Capture dito, wala nang kulungan tore. Dahil unang na-release yung knight sa D2 kumpara sa knight sa F3. Compare it sa kung knight muna yung uunahin. Nandito pa yung knight sa B1. Yun po ang comparison mga kamatsas. Okay, balik tayo. Kaya dito, ang ginawa, nag-E6 na lang si Naka. Knight G-F3, kumapture sa D4, capture, at nag-Knight H5. Okay, para alisin na kagad yung London Bishop na yan, obligado, aalis talaga sa diagonal na yan. At para agawin naman ng Bishop, yan po ang idea eh. Yan ang idea kung bakit kinapture kagad yun eh. Nag-Bishop D3, tuloy lang sa pag-develop, syempre, nag-Knight F4. Maagang inistorbo pero halos hindi nag-isip si Magnus kung matatandaan nyo po, kinapture lang, capture and then castling, Bishop D7. Ayan, para waiting, no? Develop lang. At anytime naman pwedeng mag-castling at dito nag-Rook E1. Okay, develop, nag-castling na at nag-Queen E2. Pero sa ganitong position mga kamatsas, kung mapapansin nyo, laging tinuturo ni Magnus yung H7. Pattern kasi yan eh. At sa usapang novelty po, novelty kagad ang Queen E2 dahil ang madalas ginagawa dito pala ay Knight B3, G3, Knight E5 at Queen C2. Knight F1, A4, yan na po yung mga naganap. Yung Queen E2 bagong luto ni Magnus dito. Wala pa sa libro, novelty. Umatras, okay, para hindi na matempohan ng atake G3, mga ganon. Pero nag-Rook A D1. So develop lang, centralize yung mga tore. Yan po ang magandang developments ng mga pyesa. Nag-Queen E7 at nag-Knight B3, Bishop D6 at nag-Knight E5. Talagang typical idea po sa London yung nilalagay yung knight sa E5 para susundan ng F4. Yan talaga ang kalakasan yan mga kamatsas. At nag-Rook A E8. Siyempre kailangan din namang iporma ng tama ang developments ng mga tore. Nag-F4 pinalakas na ang knight at dito in F6. Pero na bad movean. Kung matatandaan nyo po sa pinanood natin kanina, lagi na lang iniisip ni Magnus sacrifice, Queen H5, Knight G6. Iniisip niya may magigain ba? May magigain ba yung lagi tanong niya, no? Pero dito mga kamatsas, ang tamang tira daw po ay G6 lamang. O yan na pala dapat ang tira, G6. O pero nag-F6 eh. Kumbaga, mainit si Magnus si Naka na paalisin kagad, sipain kagad ang malakas na knight. At kinapture na po yung bishop, capture, and then nag-Queen F3. Sumimpi lang muna. Kumbaga, dito hindi pa makabasag ng E5 kasi may hanging pawn pa sa D5. Nag-Queen C7, okay, tiniret ang pawn F4 pero another bad move by Naka. O pag si Magnus ang kalaban ni Naka, nagbababad move siya. Nagbabad move siya. O pag ako kalaban, puro good move tira ni Naka eh, no? Bakit kaya gano'n? Yun ba yung tinatawag nilang Magnus effect, mga kamatsas? Okay, dapat daw po tira dito G6 pa rin. Grabe, kahapon pa pinapatira yung G6 na yan no, ng computer. Yun pala yun. O, Queen C7, nag-Queen H3. Tiniret muna yung pawn F5. Ayan, kung computer po ang gusto ay F5 gagad immediately. Oh, yan na pala. Kapag kinapture ito, King H1 lang. Ayan ang malalim. Yan ang malalim. May ganyan na palang kalakas. Oo nga, may tension dito sa E6. O halimbawa, capturing yung F5. O konting pag-aaral lang po mga kamatsas. Queen takes D5. Halimbawa, mag-King H8 and then Rook takes E8. Rook takes E8 and then Queen takes F5. Threatening matchas. Malala ito. Malala. Ang solution only ay
to play G6. Bakit ko nasabing malala? May queen takes F6 check. Na dito, force na talaga yung queen na ipangharang para makasurvive sa kung mag king G8 may bishop C4. Aray ko! Aray nako! Ayun na naman yung kanta natin eh. Note po kayo sa ating Kamatsas Facebook page ha. Marami po akong ina-upload ng mga laro natin sa chess.com doon mga Kamatsas. No? Maaaliw po kayo, matututo pa. Alright. Pero ginawa ni Magnus dito, inatake niya kagad yun. Talagang very obvious na mag-F5 at dito nag-G3 para suportahan yung F4. Otherwise, kakainin na talaga yan. At dito mga Kamatsas, kung mapapansin nyo sa video, tinuturo niya yung knight, malakas sana kung makakarating dito. Pero ang question is, paano imamaneuver yung knight sa E4? Gaganon ba? Yun, kailangan mabilis yun. Kaya dito pa lang mga Kamatsas, pinaghahandaan na ni Magnus. Nakita nyo kung gaano sila ka-advance mag-isip, ano? Advance talaga eh. Paghahandaan na kagad, malayo pa lang eh. Nag-rook F6, rook E2, okay? Bakit po? Kasi kailangan mag-battery kasi weak yung E6. Pagka ganyan po ang theory, talagang pinipilahan yan. Nag-A6 muna para walang bishop B5. Kasi dito po, nakita ni Naka na gaganon siya, di ba? Eh yun nga lang, nakita niya na tinuro din ni Magnus yon, gaganon. Talagang ipapalit talaga yung bishop doon, wag lang makarating yung knight sa E4. Yun ang gagawin. Kaya dito, agap-agap na nilagyan kaagad ni Naka ng A6, baka mamaya makuha yung knight niya na pangarap niyang makarating sa E4. Paiikutin niya lang. Pero may panggulo kaagad si Magnus eh, hindi ka kaagad basta-basta makakaikot eh. Nag-queen D7, ayun, extra support. At nag-knight D2, ayan, dadalihin dyan yan, may mga controls na malakas for white eh. Knight D8, doon pa pupuntahin. Paano makakarating dito? Ang tagal pa, no? At dito nag-knight F3, knight F7. Ayun, para pang-abang lang din sa knight ni Magnus kung saan tatalon yan. At nag-king H1. Okay, ito nagustuhan ko po yung king H1 kasi pang-prepare din yan sa G-file, pang-bomba rin yan eh. Kagaya nung ginawa, di ba? Nag-G4 siya. Tapos preparing na may potential na yung mga tore maglipatan sa G-file kapag matindi na po yung magagawang atake ng white sa G-file or yung potential attack sa G-file. Nag-bishop F8. Ayan, bakit gumanyan si Naka? Kasi po, para maibigay yung square sa knight, maihatid na sa pangarap na square ang knight papunta sa E4. Yan. Pero kung computer ang patitirahin, G6 po ang gusto. G6. Ayan. Pero dahil nag-bishop F8, yun nga lang po, ay may maagang tinira si Magnus na good move. Maaga masyado. Kumbaga, talagang timing na timing yan. Kailangan paagahin para pang-prepare dun sa knight na papasok kasi. Nag-rook H6. Binuwag kagad. Ayan. Ano ba mangyayari mga Kamatsas? Alam po ha. What if mag-knight D6? At ituloy talaga yan. Mag-G5 kasi. Yan ang diferensya. Mapa-rook G6, mapa-rook F7 sa pull, sa double B. May knight E5. Sa pull yan, double yan. Mako-quality down ang black. Okay, matatalo sa exchange. Kaya, no choice si Naka kundi manggulo. Rook H6, tinapatan, umilag lang. Bakit bad move yung ilag? Queen G2 pa lang tama. Talaga? Pag kinapture to, ganun din naman Ano pagbabago? Gumanon, kinapture. Dapat daw dito knight D6. Dito tira. Wag na palang pansinin. Bakit? Siyempre nakakailang to Pag kinain-kain, G5 ang tira. Rook H5, knight E5, queen C7. Ayan, okay pa pala to sa black mga Kamatsas. Sabay i-close ng G6 mamaya para yung tore hindi basta-basta matitreat. Yun nga lang, mahirap makita. Kinapture na, capture, bishop D6 na pabalik din. Hindi talaga nagkaroon ng pagkakataong gumanon, Saka baliwala na kung magda-knight D6 dito, baliwala na yung landing sa E4 kasi wala na yung pawn sa F5 eh. So parang naisip ni Naka, bishop balik na lang. Nag-F5, yan po ang masaklap dito. Talagang sunod-sunod ang combo, wala. Pinagka-capture lang. Ito po yung sabi ko kanina, titingnan natin. Pag kinapture kasi ng knight, may bishop F5. Tuturukan, wala na talaga. Walang pangsalba. Wala, kakainin na next move Buong-buong isang pesa yan. Hindi pala talaga pwedeng capturein. Kaya pala umilag lang and knight G5. Rook F8 dito po mga Kamatsas. Grabe ang nakita ni Magnus. Grabe. Sapul na sapul po sa computer engine. Brilliant ang bishop H7. Grabe. Napakaganda ng realization. Biruin nyo. Sa ganito, magbibigay ka ng dalawang
or 2 minor pieces sa isang tore, pero grabe ang dami ng pawns. Dito po nagko-connect na yung endgame foundation pagka ganito. Hindi ka makakapag-decide ng ganito kung ang endgame foundation mo hindi mo naiintindihan yung paparating, yung malayo. Timpla pa lang ng mata ni Magnus, oh. Grabe, naramdaman na niya kagad na okay yan. Nag C4, ayun, na bad mo ban siya. Dapat daw po ang tira dito is queen to G2. Oo nga. Para maka D5 na. Para masemento na yung pawn E6. Kasi kapag nasemento yung pawn E6, imagine niyo po yung knight saan pupunta. Di makakapalag. Parang baldado sa D8 yung knight. Eh dito po kasi kung kakapturein may D5. Bagsak, di ba? Pag kinapture ng tore, capture ng knight may D5. Bagsak pa rin ng knight, di ba? Ayun. So yun po yung idea. Pero dito ginawa ni Magnus, nag C4, nag Rook H6 naman. Ayun. Dito na nag-blunderacious at napakalaking inilamang na ni Magnus. Dapat naman daw po dito is bishop to B4. Para bawasan. Oo nga no. Pagka gumanon, pwede nang capturein. Ayun. So slightly better lang ang puti. Yun nga lang, talagang annoying na sa isip kasi ni Naka. Alam niyo yung naririnig natin Magnus effect, may Magnus effect daw. Yung parang pakiramdam nila, pag si Magnus ang kalaban, parang feeling nila, palusing na sila pagka si Magnus ang tumitira. May ganun, kung tawagin nila Magnus effect. Ilan na yung in-interview ng ganun eh. Parang nawawala ng tiwala sa kanilang mga tira pagka si Magnus ang kalaban. Magnus effect kung tawagin. Galing ano, may psychological effect na ganun ano. O gumanyan, C5, atras, and then napakasimple, Queen D7. Simpleng assessment. Pero kung computer, B4 ang gustong itira. Pero mas gusto ko itong tira ni Magnus. Mas malinis. Queen F6. Ayan, dapat daw dito capturein na eh. Kaso medyo psychological. Pag kinapture-capture, tipong ang lakas ng pawn, ang lakas ng... May pag ganun pa, ay nako, parang ang dami-dami kasing paparating eh. O Queen F6 and then pinag-isipan ni Magnus, pag kinapture niya ba, safe ba yan? O safe ba? O kamuntik pa nga siya mag-E7 eh. Pag nag-E7, mati pa siya eh. May check eh. Sabay capture doon pagka humarang ng tore. Matchas pa siya. Buti. Napigilan niya yung E7. No? Tempting. Pero kinapture lang ang bishop. Knight takes E6. Dito po kasi mga kamatchas kung mag-Queen F3 check, harang lang bitin eh. Bitin yan. O, halimbawa, mag-Rook G6, kakapturin lang yun with check. King H7 and then Queen H4 check. Ilag and then Queen F2. On time na makakabalik and hindi mamamatchas. Masusuportahan ng tore eh. May on time eh. O kaya nag-Knight takes E6 na lang at dito po syempre kailangan pa ring isipin bawat tira, ginto yan sa chess kaya talagang full alert si Magnus. Chinek niya muna kung pwedeng capturein, sigurado naman. O dahil pag chumek dito, gaganon lang eh. After Rook takes E6, di ba, nag-resign na. Wala na pong kasunod. Wala na. Ngayon, nabanggit ni Magnus sa kanyang advanced analysis, pag kinapture yun, check muna siya doon and then capture. Ayun. O kasi pag kinapture po kasi yan, capture, may mga ganito pa eh. May check doon tapos kain yun eh. Di ba? May mga ganun pa eh. Kaya ang eksakto, pag kinapture ang tore, may check muna, then capture yung tore. Ngayon, hindi pwedeng mag-check kasi may tore. Paano kung dito naman check? Gaganon lang po. Safe na safe talaga eh. Oh. Pagka kinapture o kahit, ano ba? Ano bang gagawin? Para matapos na yung mga check-check na yan. O dito lang, kahit dito lang. O, pagka kinapture ito, capture, may Queen B3. O, yun, pin. Kasi pag kinapture po, may check. Kuha pa yung tore, di ba? Dito lang, para pin. Samantalang, wala pang check dito ang black. So, wala. Safe. Bagsak pa rin ng tore. Mukhang nakakatakot nga lang. Ano? Ayan. So, et cetera. Congratulations kay Magnus. Ito po yung naging results ng kanilang standing. Grabe, namulot lang ng pera itong si Magnus ah. Champion siya. Pangalawa si Bortnik. Alireza Firusia. Oh, ayan. Lekwang Liem. May Philippines ba? Uy, si Christian Giancarlo Arca. Wow, pang number 23. Ang galing. Ang score niya ay 8 out of 11. At may tinalo ba siyang Grandmaster? Talo siya kay GM Sarana, no? Sayang, oh, yung malaking isda rin yun, no? Talo rin siya kay Sigalco. Pero marami po siyang ipinanalo sa mga FIDE Masters and IMs. O tinalo niya. O nadali nga lang siya, yung talo niya ay sa dalawang Grandmaster and WCM. Ayun, the rest, tinalo niya yung CM, IM, FMs. Ayun, 8 out of 11. Congrats kay Gian kasi highest pointer siya sa mga Pinoy. Hindi ko po talaga kayang laruan to. Pasensya na mga kamatchas. Pagod na pagod ako kagabi. Nanood na lang ako eh. Kasi may pinuntahan kami kagabi. Ayun, meron pa bang mga Pinoy na sumali dito?
Philippine flag. Meron pa ba? Oh, yun. So, congrats kay Gian, pang number 23 sa buong mundo. Ang daming sumali dito, mga kamatsas. Sinasalihan ng buong mundo to eh. Oh, lugi nga lang tayo sa oras kasi baliktad ang oras natin. Pamadaling araw, pagod na tayo, sa kanila maaga pa. Sana mabaliktad ang oras, ano? Maraming salamat po mga kamatsas. Yan po ang ating update sa ating weekly Title Tuesday na inaabangan. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.